Kapatid, gusto mo rin ba ang ginataan? Ako, kahit anong luto, basta may gata, gusto ko yan. At dahil may isda tayo dito, naisipan ko magginataang isda. Magigisa tayo ng bawang at sibuyas na may luya. Pero dahil wala pala akong bawang, pwede na ang sibuyas at luya lang. Pampalasa po yung ating luya at pampabango na rin ang ating ginataan. Magigisa lamang tayo at pagkatapos ay samahan din natin ng kaunting kamatis, pampabalanse ng lasa natin. Pero kung wala naman po tayong kamatis, pwedeng kahit wala na. Pag ganito na po ang itsura ng kamatis natin, ang ating ginisa, pwede na nating ilagay ang ating gata. Ito ata ay 400 ml ng gata. Pagkatapos kapag kumukulo na po ang ating ginataan, pwede na po tayo maglagay ng mga pampalasa kagaya ng patis o kaya asin at saka ng paminta. Kapag kumukulo na po ito at tikman muna natin, kapag may lasa na, ay pwede na rin po nating ilagay ang ating mga isda na pinirito. Pinaray ko muna po yung ating isda dahil mas masarap kapag fried yung ating mga isda. Lagay na natin isa-isa. Pero nun ko lang na-realize na dapat mas nauna pala yung gulay ko na pechay. Since luto na naman yung isda, dapat pala panghuli na lang yung isda dahil para mas malutong pa rin yung balat niya. Pero okay na din yan. Kahit na nauna yung isda, ganun pa rin naman, okay lang din. So, next time, mas unahin muna natin yung mga pechay. At kapag ito na po, ay medyo nailubog na po natin ang ating mga isda at napakuluan, pwede na rin po natin ilagay ang ating mga pechay at takpan lang natin. Ng ilang minuto lang po, luto na po yan. At yan na nga po, meron na po tayong masarap na ginataang isda. Pwede na rin po kayo magluto ng ginataan kung meron po kayo diyang mga ingredients sa inyong bahay at meron kayong tanim na pechay, kamatis. Happy morning everyone! God bless!